Ang pinakatalim na patalim ay itinusok mismo ng sariling pamilya. Habang nagpapakapagod si Clara sa kusina, ninanakaw naman ng itinuring niyang kapatid ang kanyang asawa. Baog siya, Lorna. Sa'yo ko lang makukuha ang pamilyang gusto ko. Walang awang pahayag ni Anton. Ngunit hindi alam ng mga linta, hawak na ng misis, na inakala nilang tanga ang magpabagsak sa kanila. Tapos na ang pagiging martir. Oras na para maningil. Handa na ba siyang sunugin ang sarili niyang bahay para lang matupok ang mga traidor? Palitan mo ng pills itong mga bitamina ng asawa mo. Siguraduhin mong hindi makakabuo ang baog na yan. Masisira ang plano natin. Siyempre ma, ikaw na ang bahala kay Lorna. Kailangan nating makuha ang titulo ng bahay na ito kapag naipanganak na niya ang anak ko. Konting tiis na lang sa pagiging asawa kay Clara. Isang halakhak ng babae ang sumunod. Ang galing mo talagang umarte, babe. Akala niya yata, mahal na mahal mo siya. Nakonsensya tuloy ako nang ibili niya ako ng mga bagong damit kahapon. Huwag kang makonsensya sa babaeng walang silbi, Lorna. Pabayaan mo siyang magpakapagod sa kusina. Paglabas ng bata, papalayasin na natin siya. Isang garalgal na tunog ng pag-alon ng kuryente ang tumapos sa mga salitang yon. Mula sa isang maliit at lumang speaker ng baby monitor na nakapatong sa maalikabok na mesa, lumabas ang mga patalim na walang awang humiwa sa buong pagkatao ni Clara. Nang mga sandaling iyon, nakaupo si Clara sa loob ng madilim na bodega ng kanilang bahay. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang kabilang pares ng baby monitor na iyon. Isang regalong ibinigay ng kanyang yumaong ina noong bagong kasal pa lamang siya. Kalakip ang panalangin sana ay magkaapo na ito. Sa kanyang kaliwang kamay naman ay isang maliit na medyas na kulay dilaw. Yari sa malambot na sinulid na buong pagmamahal niyang hinabi kanina pa. Bago niya isaksak ang saksakan ng lumang kagamitan upang subukan kung gumagana pa ito, may nakapaskil pang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Umasa siyang sa mga susunod na buwan, gagamitin na niya ang baby monitor na ito para sa sarili niyang anak. Ngunit tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila hinihigop palabas. Naiwan si Clara na naghahabol ng hininga, nanigas ang kanyang mga kalamnan. Ang nangiting kanina lamang ay abot hanggang tainga ay unti-unting namatay. Napalitan ng isang hilakbot na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Bumitaw ang kanyang mga daliri. Ang maliit na medyas na kulay dilaw ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Gumulong ang bilog na sinulid sa sahig, umiikot at sumasabit sa paanan ng lumang upuan. Tila sumisimbolo sa kanyang buhay na unti-unting nagkakabuhol-buhol sa isang malagim na kasinungalingan. Hindi siya makasigaw. Walang luhang lumabas noong una, tanging isang napakabigat na bato lamang ang tila dumagan sa kanyang dibdib, dumudurog sa kanyang mga tadyang hanggang sa umabot ang sakit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang nakababatang kapatid at kinupkop sa sarili niyang pamamahay. Ang 3 taong pinagsisilbihan niya araw-araw, pinagluluto, at inaalagaan. Sila pa ang mga berdugong naghanda ng kanyang silya elektrika. Bumalik sa kanyang gunita ang mga gabi kung saan umiiyak siya sa bisig ni Anton dahil sa awa sa sarili, paulit-ulit na humihingi ng tawad dahil hindi siya magkaanak. Naalala niya kung paano siya halikan nito sa noo at bulungan ng mga matatamis na salitang hindi raw mahalaga ang bata dahil siya lang ay sapat na. Naalala niya ang mga mapapait na tsaa at bitamina na ipinapainom sa kanya ng kanyang biyenan na si Doña Carmen tuwing umaga, na may kasama pang seryosong paalala na huwag kalilimutan para sa kanyang kalusugan. At si Lorna, ang kawawang probinsyana na madalas dumaing ng sakit ng tiyan, na madalas niyang ipagtimpla ng mainit na sabaw at ipagbili ng mga luho. Lahat ng iyon ay isang malaking dulaan at siya ang nag-iisang tanga na pumapalakpak sa unang hanay.
Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Clara. Doon na bumagsak ang kanyang mga luha. Sunod-sunod, mainit at puno ng puot. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi. Pilit pinipigilan ang emosyon na gustong kumawala. Mabigat ang kanyang paghinga at ang sakit sa kanyang dibdib ay tila hindi na niya kayang itago. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ilabas ang lahat ng galit at sakit na matagal na niyang kinikimkim. Ang bahay na yon, ang tahanang iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang, unti-unting nawawala sa kanyang kontrol habang ang mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan ay tila inaagaw ito sa kanya. Ngunit sa halip na tumayo at sumugod sa sala kung saan nagtatawanan ang mga traidor, napahawak lamang siya ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy. Ang katotohanan ay lalason na mabilis gumapang sa kanyang mga ugat. Pumapatay sa Clara na martir, sa Clara na mapagbigay, sa Clara na laging umuunawa. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng kanyang pagluha, isang bagong tunog ang bumasag sa kanyang pagdadalamhati. Mula sa labas ng pintuan ng bodega, narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga paa sa sahig na gawa sa kahoy. Bawat hakbang ay tila paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Papalapit ng papalapit. Kilala niya ang mga yabag na yon. Kay Anton. Clara? Babe, nandyan ka ba sa loob? Ang boses ng kanyang asawa na kanina lamang ay nagpaplano ng kanyang pagbagsak ay ngayon bumalik sa malambing at nag-aalalang tono. Isang tonong nakakapandiri. Nakakasuka. Nakita ni Clara ang pag-ikot ng seradura ng pinto. Unti-unting bumukas ang siwang at ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang gumapang papasok sa madilim na silid, tumatama sa kanyang mukhang basang-basa ng luha at sa mga mata niyang puno ng pagkawasak. Paano ka babangon kung ang mga taong inaasahan mong aakay sa'yo? Sila pala ang dahilan kung bakit ka unti-unting nawalan ng lakas. Nang marinig ni Clara ang marahang pag-ikot ng susi sa pinto, mabilis niyang pinahid ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang mga kamay. Wala siyang oras para mag-isip ng dahilan. Sa isang iglap, ibinaba niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng mesa. Ipinatong sa kanyang mga braso at mariing pumikit. Pilit kinakalma ang sarili bago pa may makapansin sa kanyang kalagayan. Nagkunwari siyang mahimbing na natutulog dahil sa labis na pagod. Naramdaman niya ang pagpasok ng liwanag sa silid nang tuluyan ng bumukas ang pinto. Narinig niya ang marahan at maingat na mga hakbang ni Anton na papalapit sa kanya. Bawat yabag ng sapatos nito sa sahig ay tila nagpapakaba sa kanyang dibdib, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang paghinga. "Babe, bakit dito ka natutulog sa bodega?" Narinig niyang bulong ni Anton. May himig ng pag-aalala sa boses nito. Ang parehong boses na naririnig niyang nagsabing bibilangin na lamang ang araw bago siya palayasin sa sarili niyang bahay. Naramdaman ni Clara ang pagdampi ng mga mainit na kamay ni Anton sa kanyang balikat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ito palayo dahil sa tindi ng pandidiri na biglang lumukob sa kanyang buong katawan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hinayaan niyang manatiling malambot at walang kalaban-laban ang kanyang katawan nang buhatin siya nito mula sa pagkakaupo. Isinandal ni Anton ang kanyang ulo sa matigas nitong dibdib habang naglalakad sila patungo sa kanilang silid. "Mahal na mahal kita, Clara. Sorry kung napapagod ka ng husto sa bakery natin." Mahina pang sabi ni Anton habang inilalapag siya sa malambot nilang kama. Hinubad nito ang kanyang suot na tsinelas at dahan-dahang kinumutan ng kanyang katawan. Bago lumabas ng silid, naramdaman pa ni Clara ang paglapat ng mga labi ni Anton sa kanyang noo. Ang halik na iyon, na dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay tila isang malagkit at nakalalasong putik na dumikit sa kanyang balat. Kinabukasan, maagang nagising si Clara. Huminga siya ng malalim bago humarap sa salamin. Namamaga ng bahagya ang kanyang mga mata, ngunit kailangan niyang maging matatag.
Sinimulan na niyang isuot ang maskara ng isang mamasunurin at tangang asawa. Pagbaba niya sa kusina, nandoon na ang kanyang biyenan na si Doña Carmen at si Lorna. Amoy na amoy ang bango ng sinangag at kape, isang eksenang tila napakapayapa at normal para sa isang pamilya. Ngunit para kay Clara, ang bawat sulok ng kusinang yon ay puno na ng lason. Clara, anak, maupo ka na rito. Ipinagluto kita ng espesyal na sabaw para naman lumakas ang katawan mo. Alam mo naman, umaasa pa rin akong magkaapo sa inyo ni Anton bago man lang ako mamatay. Nakangiting sabi ni Doña Carmen habang naglalagay ng mainit na sabaw sa isang mangkok. Ang mga mata nito ay puno ng pagkukunwari. Tila isang maamong tupa, ngunit may utak ng isang lobo. Salamat po, Mama. Mahinahong sagot ni Clara. Pilit siyang ngumiti kahit na ang bawat salita ng matanda ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Sa tapat niya ay nakaupo si Lorna. Suot nito ang isang bagong bestido na si Clara mismo ang bumili noong nakaraang linggo. Habang sumusubo ng pagkain, nakita ni Clara ang marahang paghimas ni Lorna sa kanyang sariling tiyan na sinabayan pa ng isang mapang asar at makahulugang sulyap kay Clara. Walang kamalay-malay ang dalawa na alam na ni Clara ang lahat. At syempre, huwag mong kakalimutan ang mga bitamina mo pagkatapos kumain. Dugtong pa ni Doña Carmen sabay lapag ng isang maliit na puting tableta sa tabi ng baso ni Clara. Ito ang tableta na buong akala ni Clara ay makakatulong sa kanyang kalusugan, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang kabaligtaran pala ang epekto nito. Unti-unting sinisira ang kanyang pangarap na maging isang ina. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang tableta. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang alon na papalapit ng papalapit, handang kumawala anumang sandali. Sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamay. Pilit kinokontrol ang emosyon na matagal na niyang kinikimkim. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamay. Pilit hinahawakan ang sarili upang hindi tuluyang bumigay ang kanyang emosyon. Sa kabila ng lahat, nanatiling mahinahon ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Doña Carmen at muling namang ngumiti ng buong tamis, parang walang anumang bumabagabag sa kanya. Inumin mo na ngayon din, Clara. Alam mo namang mahal ang mga gamot na yan, kaya hindi dapat sinasayang. Pagpupumilit ng matanda nang mapansing nakatitig lamang si Clara sa tableta. Opo, Mama, sagot ni Clara. Isinubo niya ang tableta, ngunit mabilis itong itinago sa ilalim ng kanyang dila. Uminom siya ng tubig at nagkunwaring nilunok ito. Excuse me po, parang nakalimutan kong patayin ang kalan sa likod. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa lababo sa likod ng kusina. Doon, nang walang nakakakita, dinura niya ang tableta at binuksan ang gripo upang tuluyan itong tangayin ng agos ng tubig. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ito ang unang hakbang ng kanyang paglaban. Hindi na siya kailanman magiging biktima ng kanilang mga laro. Pagbalik niya sa sala upang kunin ang kanyang bag, napansin niya ang cellphone ni Anton na naiwan sa ibabaw ng maliit na lamesa habang ito ay naliligo sa itaas. Biglang umilaw ang screen ng telepono kasabay ng isang maikling tunog ng mensahe. Hindi napigilan ni Clara ang kanyang sarili. Dinampot niya ang telepono at binasa ang mensahe na lumitaw sa lock screen. Ito ay isang abiso mula sa kanilang bangko tungkol sa isang malaking halaga ng pera na initransfer mula sa kanilang joint account patungo sa isang personal na account. Ang halagang yon ay kinuha mula sa kinita ng kanyang bakery para sa buong buwan. Sa ibaba ng mensahe ng bangko, may nakita pa siyang isang missed call mula sa isang hindi nakarehistrong numero na nagtatapos sa mga numerong 0-7. Naramdaman ni Clara ang muling pagkirot ng kanyang puso. Ninanakawan siya ng sarili niyang asawa upang gastusan ang karangyaan ng babaeng inanakan nito sa labas. Ngunit bago pa man niya mabitawan ang telepono, naramdaman niya ang anino ng isang tao
na nakatayo sa kanyang likuran. Clara, bakit hawak mo ang telepono ng asawa mo? Isang matalim at boses militar na tanong ang narinig niya mula kay Doña Carmen. Agad na inagaw ng matanda ang telepono mula sa kamay ni Clara bago pa man niya ito maibalik sa lamesa. Ang mga mata ng kanyang biyenan ay nanlilisik sa galit at hinala. Tumutunog po kasi kaya tiningnan ko lang po kung sino ang tumatawag. Pagdadahilan ni Clara, pilit na pinatitibay ang kanyang boses upang hindi ito manginig. Tinitigan siya ng matagal ni Doña Carmen, tila sinusuri kung may alam ba siya sa mga sikreto ng kanilang pamilya. Nang makitang walang pagbabago sa inosenteng mukha ni Clara, huminga ng malalim ang matanda at nag-krus ang mga braso sa dibdib. Huwag mong pinapakialaman ang gamit ng asawa mo, Clara. Lalaki si Anton. Kailangan niya ng sarili niyang privacy. At nga pala, mabuti at nandito ka na rin sa sala, sabi ni Doña Carmen habang dahan-dahang lumalapit kay Clara. Ang mga mata nito ay biglang naging malamig at puno ng kasakiman. Ibigay mo sa akin ang susi ng vault ninyo sa taas. Mas mabuting ako na ang humawak ng titulo ng bahay at lupa na ito na ipinamana ng mga magulang mo. Alam mo naman ang panahon ngayon, baka manakawan pa kayo. Mahirap na. Napatigil si Clara. Ang titulo ng bahay na ito ang huling alaala na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. At ngayon, gusto na rin itong kamkamin ng mga taong nagpaplano ng palayasin siya. Nakita ni Clara ang pagtitig ng kanyang biyenan sa direksyon ng hagdan patungo sa kanilang silid kung nasaan ang vault. Tila naglalaway na makuha ang kayamanang hindi naman sa kanya. Akin na ang susi, Clara. Huwag mo nang hintaying mawala pa ang pasensya ko. Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng sala, puno ng awtoridad at kawalan ng galang. Nakatayo ang matanda sa harap ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang at ang kanyang mukha ay parang isang pader na hindi matitibag. Naramdaman ni Clara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na keychain. Alam niyang sa bawat segundo ng kanyang pananatili sa loob ng bahay na yon, unti-unti siyang nauubusan ng hininga. Mama, nasa bangko po ang titulo ng bahay. Alam niyo naman po, mas ligtas doon. Pilit na mahinahong sagot ni Clara, bagaman ang kanyang tuhod ay tila nanginginig sa takot at galit. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Huwag mo akong niloloko, Clara. Alam kong kinuha mo yon sa bangko nung isang linggo. Ibigay mo sa akin ang susi ng vault bago pa magising si Anton. Hindi ba't sabi mo ay mahal mo ang asawa mo? Patunayan mo sa akin na nagtitiwala ka sa amin. Ang salitang nagtitiwala ay parang isang sampal sa mukha ni Clara. Paano siya magtitiwala sa mga taong nagnanakaw ng kanyang kinabukasan? Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng banyo sa itaas at narinig ang tunog ng pag-agos ng tubig mula sa shower. Naliligo na si Anton. Ma, kailangan ko na pong umalis. Marami pa po akong gagawin sa bakery. Pag-uusapan na lang po natin ito mamaya. Mabilis na sabi ni Clara habang naglalakad patungo sa pintuan. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang biyenan. Halos tumakbo siya palabas ng bahay, tila isang bilanggo na pansamantalang nakatakas mula sa kanyang selda. Nang makarating siya sa kanyang maliit na bakery, ang Clara's Hearth, agad siyang dumiritso sa locker room ng mga empleyado. Isinara niya ang pinto at doon, sa gitna ng amoy ng harina at bagong luto na tinapay, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan. Napasandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang bibig na sinundan pa ng marami. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad. Ang bawat luhang pumapatak ay puno ng pait ng pagtataksil. Bakit sila ganoon? Ano ba ang naging kasalanan niya para tratuhin siya ng parang basura?
Ang bakery na ito, ang bawat piraso ng tinapay na ibinebenta niya ay bunga ng kanyang pawis at dugo. At ngayon, pati ito ay gustong tustusan ng kanyang asawa para sa ibang babae. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang makarinig siya ng marahang katok sa pinto. "Clara, are you okay in there?" Ang boses na yon ay pamilyar, kalmado, malalim, at puno ng respeto. Si Gabriel, ang kanyang kababata na ngayon, ay isa ng matagumpay na abogado. Mabilis na pinahid ni Clara ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang sarili bago binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Gabriel, hawak ang isang maliit na folder at nakasuot ng kanyang formal na suit. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad na nakita ni Gabriel ang pamumula ng mga mata ni Clara at ang bakas ng kanyang paghihirap. "Gabriel, napadiskubre ka yata. Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Clara. Pilit na pinatatatag ang kanyang tinig. Hindi agad sumagot si Gabriel. Sa halip, iginiya niya si Clara patungo sa isang maliit na lamesa sa sulok ng bakery. Umorder siya ng 2 mainit na kape at isang platitong puno ng mainit na pandesal. Gamit ang isang puting table napkin, dahan-dahang itinulak ni Gabriel ang tasa ng kape patungo kay Clara nang hindi man lang sumasayad ang kanyang balat sa kamay nito. "Inumin mo muna ito, Clara. Mukhang kailangan mo ng mainit na inumin para kumalma," malambing na sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Nakita ko ang mga mata mo. Alam kong may mali." Naramdaman ni Clara ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa kanyang puso dahil sa simpleng kilos na yon ni Gabriel. Sa gitna ng mundong puno ng panlilinlang, ang katapatan ni Gabriel ay tila isang oasis sa gitna ng disyerto. Ngunit bago pa man makapagsalita si Clara, biglang bumukas ang pintuan ng bakery at pumasok ang isang babaeng tila pag-aari ang buong lugar. Si Lorna. "Ate Clara, buti na lang nandito ka. May ipapakita sana ako sa'yo," malakas na sabi ni Lorna habang naglalakad patungo sa kanila. Sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang gintong kwintas na may pendant na diamante, ang parehong halaga ng pera na nakita ni Clara na nawala sa kanilang account kaninang umaga. Tiningnan ni Lorna si Gabriel mula ulo hanggang paa na may halong pangungutya bago muling bumaling kay Clara. "Binili ito ni Anton para sa akin kanina bago siya maligo," sabi niya. "Deserve ko raw ito dahil sa pag-aalagang ginagawa ko sa bahay. Maganda ba, ate?" Ang bawat salita ni Lorna ay parang asidong ibinubuhos sa sugat ni Clara. Nakita ni Clara ang pagkuyom ng mga palad ni Gabriel sa ilalim ng lamesa, ngunit pinanatili nito ang pagiging profesional. "Maganda, Lorna. Bagay na bagay sa'yo," sagot ni Clara ng walang emosyon. Ang kanyang puso ay tila naging bato na sa tindi ng sakit. Tinalikuran sila ni Lorna pagkatapos magmayabang, iniwan ang isang mabigat na katahimikan sa pagitan ni na Clara at Gabriel. Tumingin si Gabriel kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung hanggang kailan pa ito magtitiis. "Gabriel," tawag ni Clara sa mahinang tinig. "Maari mo ba akong tulungan?" "Kahit ano, Clara. Alam mo yan," sagot ni Gabriel nang walang pag-aalinlangan. "Gusto kong bawiin ang lahat. Gusto kong makuha muli ang buhay ko mula sa kanila," determinadong sabi ni Clara habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang kaibigan. Tumango si Gabriel at inabot ang kanyang business card. "Pumunta ka sa opisina ko bukas ng gabi. Magdala ka ng kahit anong ebidensya na meron ka. Huwag kang mag-alala, Clara. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito." Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Anton sa kanilang tabi, dahan-dahang bumangon si Clara. Kinuha niya ang baby monitor mula sa loob ng cabinet at tinitigan ito. Ngayon, hindi na lamang ito isang lumang kagamitan. Ito na ang kanyang magiging sandata. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa banyo, narinig niyang muli ang isang kalabog mula sa kwarto ni Lorna
sa kabilang panig ng pader. Isang tunog ng pagtatalo na sinundan ng isang mahinang iyak. Ang katotohanan ay parang isang malalim na sugat na pilit mong tinatakpan, ngunit sa bawat paggalaw mo ay muli itong bumubuka at nagpapaalala ng hapdi. Habang lula ng tricycle patungo sa opisina ni Gabriel, nakatingin lamang si Clara sa labas. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng kalsada na nagiging malabo dahil sa muling pagbabatis ng kanyang mga luha. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang yakap ang isang luma at kupas na bag kung saan nakatago ang baby monitor, ang tanging saksi sa kanyang pagkawasak. Pagpasok niya sa tahimik na opisina ni Gabriel, sinalubong siya ng amoy ng lumang libro at kape. Tumayo agad si Gabriel mula sa kanyang swivel chair nang makita ang hitsura ni Clara. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay iginiya siya nito sa isang malambot na sofa. Dahan-dahang inilabas ni Clara ang baby monitor mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa makinis na lamesa ni Gabriel. Nang pindutin niya ang play button para mapakinggan ang record na ginawa niya gamit ang kanyang cellphone, ang buong silid ay napuno ng boses ni na Anton at Doña Carmen. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila mga palasong tumatama sa katahimikan ng gabi. Nakita ni Clara ang unti-unting pagkuyom ng panga ni Gabriel. Ang mga kamay nito na nakapatong sa ibabaw ng lamesa ay tila naging puti sa tindi ng pagkakahawak sa isang ballpen hanggang sa halos mabali na ito. Ngunit nanatiling kalmado ang boses ng abogado nang muli itong tumingin sa kanya. Clara, hindi sapat ang record na ito para makuha natin ang lahat. Sa mata ng batas, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya ng pakikiapid at lalo na ng panloloko sa pera. Paliwanag ni Gabriel. Kung lilitaw tayo ngayon, mabilis nilang maitatago ang mga ari-ariang dapat ay sayo. Kailangan mong bumalik sa bahay na yon. Kailangan mong maging pinakamagaling na aktres sa harap nila. Hindi ko alam kung kaya ko pa, Gabriel. Pakiramdam ko ay nasusuka. Ako tuwing makikita ko ang mukha nila. Bulong ni Clara habang nakayuko. Dito na lumapit si Gabriel ng bahagya. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Clara, ngunit naramdaman ni Clara ang init ng presensya nito sa kanyang tabi. Kaya mo, Clara, dahil hindi ka nalang lumalaban para sa sarili mo. Lumalaban ka para sa hustisya ng mga magulang mo na nagpagod para sa bahay at bakery na yan. Nandito ako sa likod mo. Bawat hakbang gagabayan kita. Bit-bit ang isang maliit na USB drive na naglalaman ng mga tagubilin ni Gabriel kung paano ililipat ang kanyang mga personal na pondo sa isang lihim na account. Bumalik si Clara sa bahay. Pagpasok niya sa sala, madilim ang buong paligid maliban sa isang maliit na ilaw na nagmumula sa kanyang silid sa itaas. Dahan-dahan siyang umakyat, ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng kanilang pinto, narinig niya ang mahinang kalabog ng mga gamit mula sa loob. Mabilis niyang binuksan ang pinto at doon ay tumambad sa kanya ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Ang matanda ay tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Nakabukas ang drawer ng cabinet ni Clara at nakakalat ang ilan sa kanyang mga personal na dokumento sa sahig. Ma, anong ginagawa niyo rito sa silid namin? Tanong ni Clara. Pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban habang ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba. Hindi man lang nagpakita ng pagsisisi ang matanda. Inayos nito ang kanyang nakabalabal na panyo at tumayo ng tuwid. Naghahanap lang ako ng dagdag na unan, Clara. Ang tigas na kasi ng unan sa kwarto ko. At habang naghahanap ako, napansin ko lang na napakagulo ng mga gamit mo rito. Tinulungan lang kitang mag-ayos. Salamat po, Ma. Pero ako na po ang bahala rito. Sagot ni Clara habang dahan-dahang pinupulot ang mga papel sa sahig. Pasimple niyang tiningnan kung nandoon pa ang maliit na susi ng kanyang lihim na diary at laking pasasalamat niya nang makitang hindi ito napansin ng matanda. Nga pala, Clara, dugtong ni Doña Carmen habang naglalakad patungo sa pinto. Sinabihan ko na si Anton. Simula bukas, dito na sa loob ng bahay titira si Lorna sa guest room sa tabi ng kwarto niyo. Maselan ang pagbubuntis niya
at kailangan niya ng mag-aalaga. Ikaw na ang bahala sa pagkain niya, ha? Tila gumuho ang kisame sa ibabaw ni Clara. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa ay maninirahan na sa ilalim ng parehong bubong at siya pa ang gagawing katulong nito. Ngunit sa halip na sumigaw, tinitigan lamang ni Clara ang kanyang biyenan at tumango ng marahan. Opo ma, aalagaan ko po siya ng mabuti. Bulong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling inosente, ngunit sa loob ng kanyang isipan, nagsisimula ng mabuo ang unang bahagi ng kanyang plano. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Anton sa silid na tila walang kamalay-malay. Babe, narinig mo ba ang sabi ni Mama? Salamat ha. Alam ko namang napakabuti ng puso mo. Kaya mo tatanggapin si Lorna rito. Isang malaking tulong ito para sa akin. Niyakap ni Anton si Clara mula sa likuran. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang sariling laman sa tindi ng pandidiri, ngunit hinayaan niyang isandal ni Anton ang baba nito sa kanyang balikat. Habang nakatingin sa salamin, nakita ni Clara ang refleksyon ng kanyang asawa, isang lalaking puno ng kasinungalingan, at ang sarili niyang mukha na ngayon ay wala ng bakas ng takot. Mula sa kabilang pader, narinig nila ang tunog ng paglipat ng mga gamit at ang malakas na tawa ni Lorna habang kinakausap ang kung sino sa kanyang telepono. Sabi ko sa'yo, konting acting lang. Bibigay din ang martir na, yan, malapit na tayong maging milyonaryo. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng pagmamahal ay tila naging isang masukal na gubat na puno ng mga bitag. Noong linggong iyon, habang ang buong pamilya ay nasa simbahan upang magkunwaring mga banal sa harap ng Diyos, nanatili si Clara sa bahay sa dahilan na masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa likod ng mga nakasara niyang bintana, mabilis ang kanyang bawat galaw. Sa tulong ng mga tagubilin ni Gabriel sa telepono, isa-isang inilagay ni Clara ang mga maliliit na kamera sa mga lugar na hindi paghihinalaan. Isang kamera ang itinago niya sa loob ng isang antigong orasan sa sala. Ang isa naman ay sa likod ng isang malaking frame ng larawan ng kanilang kasal. At ang pinakamahalaga ay ang nakatago sa loob ng isang maliit na rebulto sa tapat ng pintuan ng guest room ni Lorna. Nang marinig niya ang tunog ng paghinto ng sasakyan ni Anton sa labas, mabilis na bumalik si Clara sa kanyang higaan. Pinunasan niya ang kanyang pawis at pilit na pinakalma ang kanyang mabilis na paghinga. Pagpasok ng pamilya, narinig niya ang boses ni Doña Carmen na tila isang sirena na naghahanap ng biktima. Clara, nasaan na ang tanghalian? Akala ko ba ay masama lang ang pakiramdam mo? Hindi ba't dapat ay nagluto ka pa rin? Sigaw ng matanda habang paakyat sa hagdan. Pasensya na po, Mama. Ngayon lang po ako nakabangon. Mahinang sagot ni Clara habang lumalabas ng silid. Nakita niya si Lorna na nakasandal sa braso ni Anton, tila isang reyna na naghihintay ng pagsisilbi. Nang sumapit ang gabi, habang kunwaring mahimbing na natutulog si Anton sa kanyang tabi, dahan-dahang kinuha ni Clara ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Ikinabit niya ang kanyang earphones at binuksan ang application na konektado sa mga kamera. Sa maliit na screen ng kanyang telepono, nakita niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Lorna. Pumasok si Anton. Ang mga bulong ng paglalambing at ang mga pangako ng kanyang asawa sa ibang babae ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang pandinig. Konting tiis na lang, Lorna. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Clara sa mga papeles ng bakery, wala na tayong poproblemahin. Mapupunta na sa atin ang lahat. Narinig niyang sabi ni Anton habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Clara. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama sa loob ng 5 taon ay tila isang malaking insulto na paulit-ulit na ibinabato sa kanyang mukha. Kinabukasan, tila mas lalong lumala ang pagtrato sa kanya sa loob ng bahay. Habang naglilinis si Clara, tinapon ni Doña Carmen ang isang basket ng maruruming damit sa kanyang paanan. Clara,
Labhan mo ang mga ito, lalo na ang mga gamit ni Lorna. Huwag mong gagamitan ng washing machine, baka masira ang tela. Kamayin mo lahat, utos ng matanda. Pero ma, marami pa po akong gagawin sa bakery. Pagtutol ni Clara. Sumasagot ka na ba sa akin? Wala ka nang silbi sa pamilyang ito dahil hindi ka makabuo ng anak, tapos magrereklamo ka pa sa utos ko? Gawin mo na lang kung ayaw mong mapalayas ng maaga. Singhal ni Doña Carmen habang dinuduro si Clara sa noo. Tahimik na kinuha ni Clara ang basket habang nakaluhod sa sahig ng banyo at kinukuskos ang mga damit ni Lorna. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa tindi ng pagkakasabon. Ngunit hindi na siya umiiyak. Ang bawat kuskus niya ay tila pagpapatibay sa kanyang desisyon. Nang matapos siya, dumiretso si Clara sa ilalim ng shower. Hinayaan niyang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang buong katawan. Doon, kasabay ng agos ng tubig, ay ang huling pagkakataon na hinayaan niyang pumatak ang kanyang mga luha. Sa bawat patak ng tubig na bumabagsak sa sahig, nararamdaman ni Clara na ang dating mahina at martir na asawa ay unti-unti nang namamatay at ang isang babaeng puno ng determinasyon ay isinisilang. Hindi niyo ako matatalo, bulong niya sa gitna ng ingay ng tubig. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang may isang panauhin sa kanilang sala. Isang matandang lalaki na may bitbit na medical bag, si Dr. Santos, ang doktor ng pamilya ni Anton. Nakapaligid dito sina Anton, Doña Carmen at Lorna na nakaupo sa sofa. Dok, ano pong balita? Ayos lang ba ang bata? Tanong ni Anton na bakas ang pananabik sa boses. Tumingin si Dr. Santos sa mga resultang hawak niya at pagkatapos ay ngumiti ng malawak. Tumingin ito kay Anton at tinapik ang balikat nito. Congratulations, Anton! Napakalusog ng bata at ayon sa ultrasound, sigurado na tayo. Lalaki ang anak mo. Isang malakas na hiyaw ng tuwa ang kumawala kay Doña Carmen. Niyakap niya si Lorna ng mahigpit habang si Anton naman ay halos tumalon sa galak. Sa wakas, may tagapagmana na ako. May tunay na anak na ako. Sigaw ni Anton, na tila nakalimutan na may isang asawa, siyang nakatayo sa may hagdan at nakakarinig ng lahat. Nakatitig lamang si Clara sa kanila mula sa itaas. Ang bawat tawa ng tuwa mula sa kanyang asawa ay tila isang huling pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang katotohanan na may tunay na anak na si Anton habang siya ay pilit na nilalason ng gamot para magmukhang baog ay ang pinakamasakit na katotohanang kailangan niyang lunukin. Ang bawat tawa at hiyaw ng kagalakan sa loob ng sala ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Clara. Habang nagkakagulo ang pamilya ni Anton sa balitang lalaki, ang magiging anak ni Lorna, dahan-dahang umatras si Clara patungo sa kusina. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Para sa kanila, siya ay isa na lamang anino. Isang kagamitang wala ng silbi dahil hindi nakapagbigay ng tagapagmangana. Kinagabihan, naghanda ng isang munting salo-salo si Doña Carmen. Inimbita nito ang ilang malapit na kamag-anak at mga kaibigang tsismosa sa kapitbahayan upang ipagmalaki ang suwerte ng kanilang pamilya. Habang abala si Clara sa paghahanda ng mga pagkain, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan mula sa sala. Malakas at puno ng pagyayabang. Alam niyo ba? Talagang pinagpala ang anak kong si Anton. Sa wakas, magkakaroon na kami ng tunay na apo. Hindi katulad ng iba dyan na parang tuyot na sanga. Kahit anong dilig ay hindi namumunga. Wika ni Doña Carmen na sinundan ng malakas na tawanan ng kanyang mga panauhin. Nang ihain na ni Clara ang espesyal na sopas na itinabi niya para sa kanyang sarili dahil sa panghihina, biglang kinuha ni Doña Carmen ang mangkok mula sa kanyang kamay. Walang pasintabi itong ibinigay ng matanda kay Lorna na nakaupo sa gitna ng hapagkainan. Ito ang kainin mo, Lorna. Kailangan mo ng sustansya para sa apo ko. Si Clara na lang ang kakain ng tira-tira mamaya. Sanay naman na yan sa pagtitiis.
Sabi ni Doña Carmen habang hinahaplos ang likod ni Lorna na tila ba ito ang tunay na reyna ng tahanan. Napayo ko na lamang si Clara. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Pagkatapos ng hapunan, nang makaalis na ang mga bisita, tinawag siya ni Anton sa kanilang opisina. Kasama nito si Doña Carmen na may hawak na ilang pahina ng dokumento. "Babe, may gusto sana kaming pakiusap sa'yo," panimula ni Anton sa kanyang pinakamalambing na boses. "Alam mo namang magiging abala ka na sa pag-aalaga kay Lorna at sa magiging baby natin. Naisip namin ni Mama na mas mabuting ilipat mo na sa akin ang pamamahala at awtoridad sa bakery. Pirmahan mo lang itong special power of attorney para hindi ka na mahirapan sa mga papeles at utang ng negosyo." "Pero Anton, ako ang nagpalago ng bakery na yon. Kaya ko pa namang pagsabayin ang lahat," sagot ni Clara. Pilit na pinatitigas ang kanyang paninindigan. Dito na sumingit si Doña Carmen na may kasamang matalim na tingin. "Clara, tanggapin mo na ang katotohanan. Ang babaeng hindi marunong mag-alaga ng sariling sinapupunan ay tiyak na mawawalan din ng focus sa negosyo. Huwag mo nang pahirapan ang anak ko. Pirmahan mo na ito bilang pambayad mo sa lahat ng kahihiyang idinudulot mo sa amin dahil sa pagkabaog mo." Naramdaman ni Clara ang biglang pag-ikot ng kanyang paligid. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tindi ng pagkasuklam. Parang nahihilo po ako. Hindi ko kayang basahin ang mga papeles ngayon. Pwede po bang bukas na lang natin pag-usapan ito? Pagdadahilan ni Clara habang humahawak sa gilid ng mesa. Nang makitang maputla si Clara, napilitan si Anton na hayaan mo na siya. "Sige, magpahinga ka muna. Pero asahan ko ang pirma mo bukas ng umaga, ha?" Kinabukasan lumabas si Clara sa dahilan na kailangang bumili ng mga sangkap sa palengke. Ngunit ang totoo, dumiretso siya sa isang tahimik na parke kung saan naghihintay si Gabriel. Nakaupo ang abogado sa isang bench sa ilalim ng malaking puno ng acacia. Nang makita siya nito, agad na napansin ni Gabriel ang panginginig ng mga kamay ni Clara. "Heto, uminom ka muna," sabi ni Gabriel habang inaabutan siya ng tubig. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang supot ng ensaymada mula sa kanyang bag. Hinati ni Gabriel ang tinapay sa dalawa at ibinigay ang mas malaking bahagi kay Clara. "Sa'yo ang mas malaking parte, palagi," muling sabi ni Gabriel na may kasamang malambot na ngiti. "Huwag mong hayaang gutumin kanila, Clara. Kailangan mo ng lakas para sa susunod nating hakbang." Inilabas ni Gabriel ang ilang kopya ng bank statements at mga dokumento mula sa kanyang folder. "Clara, napatunayan ko na ang hinala natin. Ginamit ni Anton ang iyong pirma upang isangla ang isang bahagi ng bakery sa isang pribadong nagpapautang. Ang perang nakuha niya ay hindi napunta sa negosyo, kundi sa isang account na nakapangalan kay Lorna." Napatakip ng bibig si Clara. Ang kapal ng mukha niya. Ginamit niya ang pinaghirapan ko para sa babaeng yon. "Huwag kang mag-alala, Clara. Lahat ng ito ay itinatala natin. Ang bawat sentimong kinuha niya ay babalik sa'yo ng doble." Pangako ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Bago umuwi, nakatanggap si Clara ng isang text message mula sa kanyang pinagkakatiwalaang manager sa bakery. "Ma'am Clara, may dumating po ditong mga tao kaninang tanghali. Pinalitan po nila ang mga kandado sa warehouse at sa main office. Sabi po nila ay utos daw ni Sir Anton." Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Mabilis siyang sumakay ng tricycle pauwi. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, huminga muna siya ng malalim upang ihanda ang kanyang sarili sa panibagong laban. Ngunit nang pumasok siya sa loob ng sala, isang tanawin ang sumalubong sa kanya na tuluyang nagpaguho sa huling bahagi ng kanyang pasensya. Ang dingding kung saan nakasabit ang kanilang malaking portrait ng kasal ay bakante na. Sa halip, isang bagong kwadro ang nakalagay doon. Ito ay isang larawan ni na Anton at Doña Carmen na masayang nakatayo sa magkabilang gilid ni Lorna.
habang nakahawak si Anton sa tiyan ng dalaga. Tila isang ganap na pamilya na wala ng lugar para sa kanya. Nakatitig si Clara sa bakanteng espasyo sa dingding na dati ay kinaroroonan ng kanyang mukha. Ang bawat alaala ng kanyang kasal ay tila pilit na binubura sa loob ng sarili niyang tahanan. Tinitigan ni Clara ang bakanteng espasyo sa dingding, kung saan ang bakas ng kanilang lumang kwadro ay tila isang sugat na hindi pa hilom. Sa halip na sumigaw o magwala, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang bagong larawan ni na Anton, Lorna at Doña Carmen. Isang matamis ngunit nakapanindig balahibong ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ganda po ng kwadro, ma. Mas bagay po si Lorna dyan dahil siya ang magdadala ng tunay na kagalakan sa tahanang ito. Malumanay na sabi ni Clara nang mapansin niyang nakatayo sa kanyang likuran ang kanyang biyenan at si Anton, kapwa naghihintay ng kanyang pagsabog. Nagkatinginan ang mag-ina, bakas ang labis na pagtataka sa kanilang mga mata. Inasahan nilang maglulupasay sayak si Clara, ngunit ang nakita nila ay isang asawang tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Mabuti at natauhan ka na, Clara. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan, basta't marunong kang sumunod. Tugon ni Doña Carmen na may halong pag-aalinlangan pa rin. Simula ng gabing iyon, tila naging isang perpektong martir si Clara. Siya ang unang gumigising para ipaghanda ng masarap na almusal ang pamilya. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng kusina, habang nagluluto ng paboritong omelette ni Anton, kinuha ni Clara ang isang maliit na sachet ng pinulbos na mani. Alam niyang may bahagyang allergy ang kanyang asawa sa mani. Hindi na kamamatay, ngunit sapat na para magdulot ng matinding pangangati at iritasyon sa balat. Maingat niyang ibinudbod ang pulbos sa bahagi ng pagkain ni Anton. Bakit ba parang ang katikati ng leeg ko? Reklamo ni Anton habang kumakain. Hindi ito mapakali sa kanyang upuan. Maya't maya ang pagkamot sa kanyang mga braso hanggang sa mamula ang kanyang balat. Baka dahil sa init ng panahon, babe. Hayaan mo, mamaya ay papahiran kita ng gamot. Malambing na sagot ni Clara habang patuloy sa pagkain ng kanyang sariling serving na walang halong lason. Hindi doon nagtapos ang tahimik na paghihiganti ni Clara. Kinahapunan, habang nasa banyo si Lorna, mabilis na pumasok si Clara sa silid nito. Kinuha niya ang mamahaling skin cream na binili ni Anton para sa dalaga at dahan-dahang pinalitan ang laman nito ng isang murang klase ng ointment para sa fungi na nagdudulot ng bahagyang hapdi at pamamantal sa sensitibong balat. Pagkalipas ng ilang oras, isang malakas na tili ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Lumabas si Lorna mula sa kanyang silid, namumula ang kanyang muka at mga binti. Anton, Mama, ang hapdi ng balat ko. Tingnan niyo ang nangyari. Galing na sigaw ni Lorna. Nagkagulo ang pamilya. Sinisi ni Lorna ang sabon na binili ni Clara, ngunit nang suriin ni Doña Carmen ang banyo, tanging ang mga mamahaling gamit ni Lorna ang nandoon. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang pagsasama ni na Anton at Lorna. Dahil sa pangangati at iritasyon ni Anton, nawawalan ito ng pasensya sa walang tigil na pagrereklamo at pag-iinarte ni Lorna. Pwede ba, Lorna? Huwag mo na akong dagdagan ng iisipin. Makati na nga ang katawan ko, ang ingay-ingay mo pa. Singhal ni Anton sa dalaga bago ito lumabas ng bahay upang magpalamig ng ulo. Habang nagtatalo ang dalawa, nakatayo si Clara sa dilim ng pasilyo, hawak ang kanyang cellphone. Pinapanood niya ang bawat galaw nila sa loob ng bahay gamit ang mga nakatagong kamera. Isang pakiramdam ng tagumpay ang unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Pinatunayan niya sa sarili na ang lason ay hindi kailangang laging nakakamatay. Kung minsan, mas masarap panoorin ang unti-unting pagkasira ng mga taong sumira sa iyo. Ngunit ang kanyang panandaliang saya ay napalitan ng kaba nang mapansin niyang pumasok si Doña Carmen sa kanilang silid ni Anton habang wala siya roon. Nakita niya sa monitor
kung paano hinalughog ng matanda ang kanyang drawer ng mga gamot. Nakita ni Doña Carmen ang maliit na basurahan sa tabi ng kama kung saan itinapon ni Clara ang ilan sa mga tabletang bitamina na pilit na ipinapainom sa kanya. Kinuha ng matanda ang mga tableta mula sa basura at tinitigan ang mga ito ng may nanlilisik na mga mata. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mukha ng kanyang biyenan. Nang sumapit ang hating gabi, habang nag-aayos ng higaan si Clara, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Doña Carmen na tila isang demonyong galing sa ilalim ng lupa. Bago pa makapagsalita si Clara, mabilis na lumapit ang matanda at marahas na hinablot ang kanyang buhok. Pinatitingala siya ng sapilitan. Bakit hindi mo iniinom ang mga bitaminang ibinibigay ko sa'yo, Clara? Akala mo ba ay hindi ko malalaman na niloloko mo kami? Sigaw ni Doña Carmen habang lalong hinihigpitan ang pagsabunot sa buhok ni Clara. Naramdaman ni Clara ang matinding hapdi sa kanyang anit. Tila bawat hibla ng kanyang buhok ay binubunot mula sa ugat. Ang galit sa mga mata ng kanyang biyenan ay punong-puno ng pagbabanta at kamatayan. Ang bawat hila sa kanyang buhok ay tila paghatak sa huli niyang pasensya. Ramdam ni Clara ang hapdi na gumagapang mula sa kanyang anit hanggang sa kanyang buong katawan, ngunit sa kabila ng sakit, nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagmamakaawa. Ang kanyang katahimikan ay tila lalong nagpapakulo sa dugo ni Doña Carmen. Magsalita ka, Clara. Ano ang balak mo? Gusto mo kaming lokohin habang pinapakain ka namin at binibigyan ng matitirhan? Bulyaw ng matanda habang lalong hinihigpitan ang pagkakahawak sa buhok ng minatanda. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Anton. Nakita nito ang hitsura ng asawa, nakaluhod sa sahig, gulo-gulo ang buhok, at may bahid ng dugo sa labi dahil sa pagkagat niya rito. Panandaliang natigilan si Anton, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pangambang baka hindi pumirma si Clara sa mga papeles kung lalong lalala ang sitwasyon. Matama na yan, sigaw ni Anton habang pilit na inilalayo ang kanyang ina. Hindi natin makukuha ang gusto natin kung ganito ang gagawin mo sa kanya. Hayaan mo na, ako na ang kakausap sa kanya. Padabog na binitawan ni Doña Carmen si Clara. Siguraduhin mo lang, Anton, dahil kung hindi, ako mismo ang magpapalaya sa baog na yan sa labas ng bahay na ito. Nang makaalis ang matanda, lumapit si Anton kay Clara at tinangkang hawakan ng kanyang balikat. Ngunit mabilis na umiwas si Clara, isang kilos na tila hindi napansin ni Anton dahil abala ito sa pag-iisip ng idadahilan. Babe, pasensya ka na kay Mama. Nag-aalala lang talaga siya na baka hindi tayo magkaanak. Alam mo naman, matanda na siya at gusto na niyang makita ang apo niya bago siya mawala. Pagsisinungaling ni Anton habang pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Tumango lang si Clara, hindi tumitingin sa asawa. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ni Anton ay tila isang huling pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Kinabukasan bitbit ang isang maliit na gasgas sa kanyang noo at ang bigat sa kanyang puso. Dumiretso si Clara sa opisina ni Gabriel. Nang makita siya ng abogado, agad itong tumayo. Ang panulat na hawak ni Gabriel ay tila muntik ng mabali sa tindi ng pagkakahawak nito nang mapansin ang sugat ni Clara. Sino ang may gawa nito? Mahinang tanong ni Gabriel, ngunit ang lamig sa kanyang tinig ay sapat na upang malaman ni Clara na nagpipigil lamang ito ng galit. Wala ito, Gabriel. Nadulas lang ako. Pagsisinungaling ni Clara, bagaman alam niyang hindi naniniwala ang kaibigan. Hindi na nagtanong pa si Gabriel. Kinuha nito ang isang maliit na first aid kit mula sa drawer at dahan-dahang lumapit kay Clara. Sa loob ng tahimik na opisina, tanging ang tunog ng aircon at ang malalim na paghinga ni Gabriel ang maririnig. Marahan itong nilinis ang sugat ni Clara gamit ang bulak na may gamot. Naramdaman ni Clara ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang balat dahil sa lapit nito.
Ang bawat haplos ng abogado ay puno ng ingat. Tila ba natatakot itong lalong masaktan ang babaeng nasa harap niya. Sa sandaling iyon, ang tindi ng proteksyon at pagpapahalaga na nararamdaman ni Clara mula kay Gabriel ay naging dahilan upang muling bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi mo na kailangang magtiis, Clara. Bulong ni Gabriel habang tinititigan ang mga mata nito. Ang kanyang mga daliri ay nanatili sa malapit sa pisngi ni Clara. Sapat na upang maramdaman ang init ngunit hindi lumalampas sa hangganan ng respeto. Konting tiis na lang. Handa na ang lahat ng ebidensya. Ang huling hakbang ay nasa sayo na. Inilabas ni Gabriel ang isang asul na folder. Ito ang mga papeles para sa annulment at ang reklamo para sa fraud laban kay Anton. Ang kailangan na lang natin ay ang huling piraso ng katotohanan na lalabas sa bibig nila mismo sa harap ng maraming tao. Kailan? Tanong ni Clara habang pinapahid ang kanyang mga luha. Sa darating na fiesta, sa anibersaryo ng inyong kasal. Doon tayo gagawa ng ingay na hindi nila makakalimutan. Sagot ni Gabriel na may kasamang determinadong tingin. Pag-uwi ni Clara sa bahay, sinalubong siya ng isang balita na tila lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Inanunsyo ni Anton na magkakaroon ng isang malaking pagdiriwang para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Isang marangyang handaan sa loob ng kanilang bakuran kung saan iimbitahan ang lahat ng kanilang kakilala at kliyente sa bakery. Gusto kong ipakita sa lahat kung gaano tayo kasaya, babe. At doon natin iaanunsyo ang tungkol sa magiging anak natin. At ang paglilipat mo sa akin ng pamamahala sa bakery, sabi ni Anton habang nakangiti ng malapad. Tila ba nakamit na nito ang rurok ng tagumpay. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng mga gamit sa lumang toolbox na pinahiram ni Gabriel sa kanya upang ayusin ang isang sirang gripo, may napansin si Clara na isang piraso ng papel na nakatiklop ng maigi sa ilalim ng mga gamit. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Ito ay isang sulat na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Ang sulat ay puno ng mga salitang hindi kailanman naisambit. Isang pag-ibig na nanatiling lihim at matapat sa kabila ng mahabang panahon. Para kay Clara, ang babaeng hihintayin ko habang buhay. Kahit nasa malayo lang kita masubaybayan, sapat na yon para malaman kong ligtas ka. Ang sulat ay galing kay Gabriel. Ang bawat salita ay tila isang yakap na nagbigay ng init sa nanlalamig na puso ni Clara. Sa gitna ng dilim at pengdaraya ng kanyang asawa, may isang taong tahimik na nagmamahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Napatitig si Clara sa labas ng bintana, kung saan ang mga banderitas para sa fiesta ay nagsisimula ng isabit. Ang anibersaryo ng kanyang kasal ay hindi na magiging araw ng pagdiriwang ng pag-ibig, kundi ang araw ng kanyang huling paglaya. Ang bawat sulok ng kanilang bakuran ay puno na ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Amoy na ang bango ng isinasalang na lechon at ang samot-saring rekado para sa malaking handaan bukas. Para sa mga kapitbahay at mga panauhin, ang bahay ni na Anton at Clara ay ang ehemplo ng isang matagumpay at masayang pamilya. Ngunit sa loob ng puso ni Clara, ang bawat dekorasyong inilalagay ay tila mga bulaklak sa isang burol. Habang abala ang lahat sa labas, nanatili si Clara sa loob ng kanilang silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang aparador. Kinuha niya ang isang itim na plastic bag at isa-isang inilagay doon ang mga bagay na dati ay itinuturing niyang kayamanan. Ang mga pinatuyong bulaklak mula sa kanilang unang anibersaryo, ang mga sulat ni Anton na puno ng mga pangakong napako, at ang kanyang lumang belo na puno na ng alikabok. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Clara habang isinasara ang plastic bag. Itinago niya ito sa ilalim ng kama, sa isang sulok na madilim at hindi mapapansin. Ito ang kanyang paraan ng paglibing sa nakaraan, bago ang huling laban bukas. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang makita niya sa screen ng kanyang cellphone
ang isang pamilyar na anino na pumasok sa kanyang silid sa pamamagitan ng nakatagong kamera. Si Lorna. Nakita ni Clara kung paano maingat na lumingon si Lorna sa paligid bago mabilis na binuksan ang maliit na alahasang kahoy sa ibabaw ng dresser ni Clara. Kinuha ni Lorna ang isang kwintas na gawa sa puting perlas, ang tanging alaala na iniwan ng ina ni Clara bago ito pumanaw. Isinuot ito ni Lorna sa kanyang leeg at humarap sa salamin. May kasamang mapang-asar, ngiti at marahang paghaplos sa kanyang tiyan. Hindi gumalaw si Clara. Hindi rin siya sumugod para bawiin ang kwintas. Sa halip, pinagmasdan niya lang ang bawat galaw ni Lorna. Ang bawat ninanakaw ng babaeng ito ay lalong nagpapatibay sa ebidensya ng kanyang kawalan ng dangal. Sige lang, Lorna. Isuot mo ang lahat ng gusto mong isuot ngayon. Dahil bukas, wala ka nang ititira kahit anong saplot sa katawan mo. Bulong ni Clara sa gitna ng katahimikan ng silid. Nang sumapit ang gabi, nagkaroon sila ng isang huling hapunan bago ang malaking fiesta. Nakaupo si Anton sa kabisera, katabi si Doña Carmen at si Lorna, na suot pa rin ang ninakaw na perlas sa ilalim ng kanyang blusa. Inihain ni Clara ang mga paboritong ulam ni Anton. Ang kapaligiran ay puno ng pagkukunwari. Nagtatawanan sila habang si Clara ay tahimik na nagsisilbi. Itinaas ni Anton ang kanyang baso ng alak. Cheers para sa ating anibersaryo bukas, Clara, at para sa bagong simula ng ating pamilya at ng bakery. Bukas, magiging ganap na ang lahat. Tumingin si Clara ng diretso sa mga mata ni Anton. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Oo, Anton. Bukas magbabago ang lahat. Higit pa sa inaasahan mo. Bahagyang natigilan si Anton sa kakaibang tono ng boses ni Clara. Ngunit mabilis din itong nawala nang magsimulang magkwento si Doña Carmen tungkol sa mga bisitang darating. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ng mga pinggan, naramdaman ni Clara ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Gabriel ang lumitaw sa screen. Nakaset na ang projector sa garden. Ang lahat ng mga papeles at ebidensya ay nasa akin na. Handa na rin ang mga saksi sa labas ng gate. Mag-ingat ka ngayong gabi, Clara. Malapit na ang iyong paglaya. Pinatay ni Clara ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng banderitas ay tila mga munting bituin na nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Ngunit alam ni Clara na bukas, ang liwanag na yon ang siyang susunog sa lahat ng kasinungalingang itinayo ng kanyang pamilya sa loob ng 5 taon. Narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag ni Anton na paakyat na sa hagdan. Kasunod ang malakas na tawa ni Lorna mula sa kabilang silid. Hinawakan ni Clara ang gilid ng lababo nang mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang huling gabi ng kanyang pagiging martir ay tapos na. Sumikat ang araw ng fiesta na may kasamang ingay ng mga trompeta at tambol mula sa malayo. Ang bakuran ni na Anton at Clara ay punong-puno ng mga mesa na may puting tela, naglalakihang mga tray ng pagkain, at mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Tawanan, kwentuhan, at ang kalantog ng mga kubyertos ang namayani sa paligid. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, tila isang estranghero si Clara sa sarili niyang tahanan. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng kanyang mga kaibigang amigas. May hawak na baso ng mamahaling alak. Alam niyo ba, itong si Lorna ang tunay na swerte sa amin. Napakabait na bata at higit sa lahat, mataba ang sinapupunan. Hindi katulad ng iba dyan na sadyang pinagkaitan ng tadhana. Malakas na bulong ng matanda na sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Ang kanyang mga kaibigan ay tumawa ng mahinhin habang pasulyap-sulyap kay Clara na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa gilid. Sayang naman ang ganda ni Clara. Kung tuyot naman ang loob, di ba? Sagot ng isa sa mga matanda na sinundan ng tikhim ng pagsang-ayon mula sa iba. Maya-maya pa ay umakyat si Anton sa maliit na entablado na itinayo sa gitna ng garden. Kinuha niya ang mikropono at tinawag ang atensyon ng lahat. Magandang hapon sa inyong lahat.
Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang ika-5 taon ng pagsasama namin ni Clara. Si Clara ang pinakamabuting asawang nakilala ko. Mapagmahal, matiyaga, at higit sa lahat, mapagsakripisyo. Nagpalakpakan ng mga tao. Nakita ni Clara si Lorna na nakatayo, malapit sa entablado, suot ang ninakaw na perlas na kwintas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nakahawak ang dalaga sa kanyang tiyan. May bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Clara. Inilabas ni Anton ang isang asul na folder mula sa kanyang likuran. Dahil sa laki ng sakripisyo ni Clara para sa pamilyang ito, naisipan naming mag-ina na bigyan siya ng pagkakataong makapagpahinga. Ngayong araw, sa harap ninyong lahat, pipirmahan ni Clara ang dokumentong maglilipat sa akin ng buong pamamahala sa ating paboritong bakery, ang Clara's Hearth. Ito ay para hindi na siya mapagod at makapag-focus na lang siya sa pag-aalaga sa ating magiging anak at kay Lorna. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa karamihan. Ang bait talaga ni Anton, sabi ng isang bisita. Pirmahan mo na, Clara. Deserve mo ang magpahinga. Sigaw naman ng isa pang kamag-anak ni Anton mula sa likuran. Tila isang bitag na unti-unting sumasara ang paligid ni Clara. Ang hiya na nararamdaman niya sa harap ng napakaraming tao ay ginagamit ni Anton upang pilitin siyang sumuko. Mula sa isang madilim na sulok sa ilalim ng punong mangga, nakita ni Clara si Gabriel. Nakasuot ito ng itim na polo, nakasandal sa puno at ang mga mata ay matalas na nakatitig sa kanya. Bahagyang tumango si Gabriel, isang hudyat na handa na ang lahat. Huminga ng malalim si Clara. Inayos niya ang kanyang buhok at dahan-dahang lumakad patungo sa entablado. Bawat hakbang niya sa damuhan ay tila pagtapak sa mga alaala ng 5 taong panloloko. Nang makarating siya sa itaas, kinuha niya ang ballpen na iniabot ni Anton. Pirmahan mo na, babe. Para sa atin ito. Bulong ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kagalakan dahil sa pag-aakalang nakuha na niya ang huling alas. Tiningnan ni Clara ang folder. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga bisitang naghihintay. Sa halip na yumuko at pumirma, kinuha ni Clara ang mikropono mula sa kamay ni Anton. Isang matamis at kalmadong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi pa nakikita ni Anton kailanman. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming anibersaryo. Tunay ngang punong-puno ng sorpresa ang araw na ito. Panimula ni Clara. Ang kanyang tinig ay malinaw at buo. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bakuran. Anton, Mama, dahil sa sobrang kabutihang ipinakita niyo sa akin, may inihanda rin akong espesyal na regalo para sa inyong lahat. Isang sorpresang magpapakita kung gaano nga ba katibay ang pundasyon ng pamilyang ito. Itinaas ni Clara ang kanyang kamay at sumenyas sa lalaking nasa audio-visual booth. Panoorin po nating lahat ang inihanda kong video para sa ating anibersaryo, Anton. Sigurado akong ito ang regalong hinding-hindi mo malilimutan. Biglang namatay ang mga ilaw sa garden at isang malaking projector screen sa likuran ni Anton ang biglang naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag. Tila isang puting telon na handa ng maghayag ng katotohanan. Ang bawat mata sa loob ng bakuran ay nakapako sa malaking telon sa likuran ni Anton. Ang masayang tugtugin ng fiesta ay biglang naputol, napalitan ng isang garalgal na tunog mula sa speaker. Ang pamilyar na ingay ng lumang baby monitor. Palitan mo ng pills itong mga bitamina ng asawa mo. Siguraduhin mong hindi makakabuo ang baog na yan. Masisira ang plano natin. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong garden. Malinaw at puno ng kasamaan. Ang mga bisitang kanina lang ay masayang nagkukwentuhan ay biglang natahimik. Ang iba ay napabitaw sa kanilang mga baso at plato. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Tanging ang boses sa video ang naririnig. Siyempre, Ma, ikaw na ang bahala kay Lorna.
Kailangan nating makuha ang bahay na to kapag naipanganak na niya ang anak ko. Kasunod ng boses ni Anton ay ang malinaw na video mula sa nakatagong kamera sa sala. Nakita ng lahat kung paano naglalambingan sina Anton at Lorna sa sofa habang wala si Clara. Nakita nila kung paano iniaabot ni Doña Carmen ang mga maliliit na tableta kay Anton para ihalo sa inumin ni Clara. Ang bawat eksena ng panloloko at pagtataksil ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng bawat taong naroroon. "Patayin niyo yan! Ihinto niyo ang palabas na yan!" sigaw ni Anton. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay ngayon ay kasing putla na ng papel. Sinubukan niyang habulin ang lalaki sa audiovisual booth, ngunit hinarangan siya ng ilang mga kalalakihang kasama ni Gabriel. Si Doña Carmen ay tila isang estatwa na naging bato sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at kahihiyan. Si Lorna naman ay napaupo sa damuhan. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga palad habang naririnig ang malakas na bulong-bulungan ng mga bisita. "Grabe naman pala ang pamilyang ito," sabi ng isang matandang kaibigan ni Doña Carmen na may kasamang matinding pandidiri sa kanyang boses. "Akala mo kung sinong mga banal, mga ahas pala sa sariling bahay." Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumugod si Doña Carmen kay Clara. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kalmot ng isang halimaw na handang pumatay. "Ikaw na hayop ka! Sinisira mo ang pangalan namin!" Bulyaw ng matanda habang itinataas ang kanyang kamay upang sampalin si Clara. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, isang kamay ang mabilis na humablot sa kanyang braso. Si Gabriel, ang abogado, ay tumayo sa pagitan ni Clara at Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Huwag mo nang subukang saktan ng kliyente ko, Doña Carmen. Mas makabubuti kung iisipin niyo na lang kung paano niyo ipapaliwanag ang lahat ng ito sa pulisya. Ang pananakit sa asawa at ang panloloko sa negosyo ay may karampatang parusa," mariing sabi ni Gabriel habang marahas na iniaalis ang kamay ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Clara kay Lorna na nanginginig pa rin sa sahig. Tinitigan niya ang dalaga. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang paningin sa kwintas na perlas na suot nito, ang huling alaala ng kanyang ina. Walang salita, mabilis na hinawakan ni Clara ang kwintas at buong lakas itong hinila. Isang matunog na pagkaputol ng sinulid ang narinig, kasunod ang tunog ng mga butil ng perlas na naglalaglagan sa sementadong bahagi ng garden. Ang bawat perlas ay tila sumisimbolo sa pagkawasak ng mga pangarap ni na Anton at Lorna na makuha ang kayamanan ni Clara. "Ito ay sa nanay ko, Lorna. Hindi kailanman magiging sayo ang isang bagay na kinuha mo sa pamamagitan ng pagnanakaw," malamig na sabi ni Clara. Tumingin si Clara kay Anton na ngayon ay nakaluhod na sa damuhan, pilit na nagmamakaawa. Ang lahat ng mga bisita ay nakatingin sa kanya nang may pangungutya at galit. Ang selebrasyon ng anibersaryo ay naging isang pampublikong pagbitay sa dangal ng pamilya ni Anton. "Tapos na ang dulaan, Anton," panapos na sabi ni Clara habang inihuhulog ang asul na folder sa harap ng asawa. "Hindi pirma ang ibibigay ko sa iyo ngayon. Dahil simula sa sandaling ito, wala ka ng asawa, wala ka ng bahay, at wala ka ng bakery." Ang bawat butil ng perlas na gumulong sa semento ay tila mga huling piraso ng dignidad ni Anton na tuluyan nang nawala. Habang nakaluhod ang kanyang asawa sa damuhan, pilit na inaabot ang laylayan ng kanyang bestido, tinitigan lamang siya ni Clara nang may halong pandidiri. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Tanging ang lamig ng isang pusong matagal na pinahirapan. "Clara, babe, nagawa ko lang naman yon dahil gusto kong magkaroon tayo ng pamilya. Para sa atin din ang ginagawa ko." Pagmamakaawa ni Anton, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kasinungalingan. "Patawarin mo ako, Clara. Huwag mong gawin ito.
Sa harap ng maraming tao, nagmamakaawa ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Inihagis niya ang asul na folder sa harap ni Anton. Ang bawat pahina ng dokumento ay tumama sa pisngi nito bago kumalat sa damuhan na tila mga basurang walang halaga. Para sa atin o para sa sarili mo at sa luho ng kabit mo? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. Basahin mo yan, Anton. Iyan ang utos mula sa korte para sa agarang pag-freeze ng lahat ng ating joint accounts. Iyan din ang formal na reklamo para sa kasong falsification of documents dahil sa pagpalsipika mo ng pirma ko para isang laa ang bakery. Nanlaki ang mga mata ni Anton habang binabasa ang mga papeles. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang mapagtanto niyang ang lahat ng perang inaasahan niyang makukuha ay hindi na niya mahahawakan. At huwag mong isiping may makukuha ka pa sa bakery. Dugtong ni Clara habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Dahil sa tulong ni Gabriel, napatunayan naming ang puhunan at lahat ng ari-arian ng Clara's Hearth ay nagmula sa inheritance ko. Wala kang karapatan kahit sa isang pirasong harina. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay tila nawalan ng lakas sa kanyang mga binti. Napahawak ang matanda sa gilid ng lamesa. Ang kanyang muka ay kasing putla ng telon sa likuran nila. Nang makita niyang ang lahat ng kanyang mga amigas ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya, tila gumuho ang mundong kanyang ipinagmamalaki. Ang kahihiyang dulot ng pagkabisto sa kanilang masamang balak ay tila isang malakas na dagok na hindi niya kinaya. Sa isang iglap, dahan-dahang napaatras ang matanda hanggang sa tuluyan itong mawawalan ng malay at bumagsak sa damuhan. "Mama!" Sigaw ni Anton, ngunit hindi siya makatayo dahil sa tindi ng takot at panghihina. Si Lorna naman, nang marinig na wala ng pera si Anton at haharap ito sa patong-patong na kaso, ay biglang nagbago ang anyo. Ang mapang-asar ng ngiti nito kanina ay napalitan ng galit. "Ano? Wala ka ng pera, Anton? Sabi mo ay milyonaryo na tayo pagkatapos nito. Niloko mo rin ako." Sigaw ni Lorna habang pilit na tumatayo. "Hinding-hindi ko papayagang mabulok ako sa hirap kasama ka." Nagkagulo ang mag-ina at ang kabit sa harap ng lahat ng bisita. Ang dating nagkakaisang pamilya ng mga ahas ay ngayon ay nagsimulang magtuklawan sa isa't isa dahil sa kawalan ng kayamanang kanilang pinag-awayan. Pinapanood sila ni Clara, ang kanyang puso ay tila unti-unting gumaan. Ang bawat sigaw at sumbat ni na Lorna at Anton ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang tunog ng hustisyang matagal niyang hiningi. "Ipinauubaya ko na sa inyo ang bahay na ito ngayong gabi," sabi ni Clara habang kinukuha ang kanyang maliit na bag mula sa upuan. "Sulitin niyo na ang pananatili rito. Dahil bukas ng umaga, darating ang mga kinatawan ng bangko para sa foreclosure ng bahay na ito. Ang perang ginamit mo para pambayad sa utang mo sa sugal, Anton, ay galing sa pekeng sangla ng bahay na ito. At dahil iligal ang transaksyong yun, ang bangko na ang bahala sa inyo." Tinalikuran ni Clara ang gulo. Naglakad siya patungo sa gate kung saan naghihintay si Gabriel. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon ay tila pag-aalis ng isang napakabigat na kadena sa kanyang mga paa. Hindi na siya lilingon pa. "Handa ka na ba, Clara?" Tanong ni Gabriel habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Ang tingin nito ay puno ng paghanga at katapatan. "Higit pa sa handa, Gabriel. Gusto ko nang huminga ng hangin na hindi amoy kasinungalingan." Sagot ni Clara na may kasamang tunay na ngiti. Nang umandar ang sasakyan, narinig pa nila ang huling sigaw ni Anton mula sa loob ng bakuran. Tinatawag ang pangalan ni Clara sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang sasakyan ay mabilis na lumayo. Iniwan ang lahat ng pait at dumi ng nakaraan sa likuran ng mga pulang ilaw ng sasakyan na unti-unting naglalaho sa kalsada. "Sige na, Clara, sumama ka sa lalaking yan. Pero huwag mong isiping matatatakasan mo ako.
Nang ganoon na lang, ang tinig ni Anton ay hindi na ang malambing na boses na nakasanayan ni Clara. Ito ay tila ungol ng isang sugatang hayop na wala nang matatakbuhan. Habang paalis na ang sasakyan ni Gabriel, biglang tumakbo si Anton patungo sa kanila. Bit-bit ang isang matalim na kutsilyo na ginamit kanina sa paghiwa ng cake sa fiesta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng puot. Bago pa man makasampa si Clara sa loob ng sasakyan, mabilis na nakalapit si Anton. Itinaas nito ang kutsilyo. Ang dulo nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste ng kuryente. Isang malakas na tili ang kumawala sa mga bisitang nakasaksi sa pangyayari mula sa malayo. Ngunit bago pa man dumapo ang talim kay Clara, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan nila. Si Gabriel. Sa isang iglap, sinalo ni Gabriel ang braso ni Anton. Narinig ang tunog ng pagtama ng mga buto at ang malalim na paghinga ng dalawang lalaki habang nagbubuno sa gitna ng kalsada. Sa tindi ng puwersa ni Anton, bahagyang nadaplisan ang braso ni Gabriel sapat na upang mabahiran ng pula ang puting manggas ng kanyang polo. "Gabriel!" sigaw ni Clara. Ang kanyang puso ay tila hihinto sa tindi ng kaba. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, gamit ang isang bihasang galaw, mabilis niyang inikot ang braso ni Anton at itinulak ito palayo. Isang mapurol na tunog ang narinig nang bumagsak si Anton sa damuhan. Binitawan ng kutsilyo na tumalbog patungo sa kanal. Isang mabilis at malakas na suntok mula kay Gabriel ang tuluyang nagpatahimik sa nagwawalang asawa ni Clara. Eksaktong dumating ang dalawang sasakyan ng pulis na kanina pa hinihintay ni Gabriel. Ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ay nagbigay ng isang nakasisilaw na liwanag sa madilim na kalsada. Mabilis na lumabas ang mga otoridad at pinusasan si Anton habang ito ay hirap na hirap pang tumayo mula sa pagkakasubsob sa lupa. "Sir, may reklamo rin po kami ng falsification at fraud laban sa lalaking iyan. Lahat ng ebidensya ay nasa opisina ko na," mariing sabi ni Gabriel sa mga pulis habang pinapahiran ang maliit na sugat sa kanyang braso gamit ang isang panyo. Sa kabilang bahagi ng bakuran, nakita ni Clara si Doña Carmen na pilit na itinatayo ng mga kamag-anak. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Wala na ang kayabangan, wala na ang awtoridad. Nakatingin lamang ito sa kanyang anak na isinasakay sa loob ng mobile ng pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Si Lorna naman ay mabilis na nakatakas sa likod ng bahay, bitbit ang isang maliit na bag na puno ng mga huling gamit na nagawa niyang nakawin bago dumating ang mga otoridad. Nang tumahimik na ang paligid, lumapit si Gabriel kay Clara. Sa kabila ng nangyari, ang mga mata nito ay nanatiling banayad. Sinuri niya ang mukha ni Clara. Tinitiyak na walang kahit isang gasgas ang babaeng pinoprotektahan niya. "Ayos ka lang ba, Clara? Nasaktan ka ba?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. "Dapat ay ako ang nagtatanong niyan sa'yo, Gabriel. May sugat ka," bulong ni Clara habang dahan-dahang hinahawakan ang braso ng abogado. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri, ngunit ang init ng balat ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng lakas. "Wala ito. Isang maliit na daplis lang para sa kalayaan mo," sagot ni Gabriel na may kasamang matamis na ngiti. Pinagbuksan niya muli si Clara ng pinto ng sasakyan at sa pagkakataong ito, tuluyan na silang lumayo sa lugar na yon. Habang umaandar ang sasakyan, huling sulyap na ibinigay ni Clara sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng 5 taon. Ang mga banderitas ay tila mga basahan na lamang sa dilim at ang ingay ng fiesta ay napalitan ng tunog ng mga sirena sa malayo. Isang mabigat na bahagi ng kanyang buhay ang natapos na ngayong gabi. Isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim sa loob ng sasakyan, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang kamay
na nakapatong sa kanyang hita. Isang simpleng hawak, ngunit punong-puno ng pangako na hinding-hindi na siya muling masasaktan. "Uuwi na tayo, Clara," bulong ni Gabriel. Ang salitang uwi ay tila isang himig na matagal nang hindi naririnig ni Clara. Isang lugar na puno ng kaligtasan, kapayapaan, at tunay na pag-ibig. Tumigil ang sasakyan ni Gabriel sa tapat ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy at semento, na matatagpuan sa tabi ng isang tahimik na baybayin. Ang amoy ng alat ng dagat at ang marahang hampas ng mga alon sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Clara. Ang bahay na ito ay ang tanging ari-arian na sadyang itinago ng kanyang mga magulang para sa kanya. Isang lihim na kanlungan na tanging si Gabriel lamang ang nakakaalam. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ngunit para kay Clara, ito ang pinakamabangong amoy sa mundo dahil ito ay amoy ng kalayaan. Hindi na siya nag-atubili. Kinuha niya ang maliit na first aid kit mula sa cabinet at iginiya si Gabriel sa sofa. "Hayaan mo akong gawin ito, Gabriel. Utang ko sa iyo ang kaligtasan ko," mahinang sabi ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin ng bahagya habang binubuksan ang bote ng alkohol. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang manggas, inilalantad ang sugat na nakuha niya mula sa kutsilyo ni Anton. Marahang pinahiran ni Clara ang paligid ng sugat gamit ang bulak. Naramdaman niya ang bahagyang pag-igting ng mga kalamnan ni Gabriel sa bawat haplos niya, ngunit hindi ito dumaing. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakaasiwa. Ito ay puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin ng kanilang mga labi. "Salamat, Clara, pero ang mahalaga ay wala ka nang dapat ipangamba. Wala na si Anton, at siguradong matatagalan bago siya makalabas ng kulungan," sabi ni Gabriel habang nakatitig sa mukha ni Clara. Ngunit sa kabila ng mga salitang yon, naramdaman ni Clara ang biglang panlalamig ng kanyang katawan. Isang mahinang tunog mula sa labas, isang hanging dumaan sa siwang ng bintana, ay tila nagpaalala sa kanya ng tunog ng baby monitor. Bigla siyang napahinto sa paglilinis ng sugat, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang paghinga ay ibumilis. Sa kanyang isipan, tila naririnig pa rin niya ang boses ni Doña Carmen na minumura siya, at ang tawa ni Lorna na nangungutya sa kanya. "Clara! Hey, nandito ako! Ligtas ka na!" bulong ni Gabriel. Hindi siya nag-atubiling hawakan ang magkabilang balikat ni Clara, sapat na upang maibalik ang diwa ng babae sa kasalukuyan. Huminga ng malalim si Clara at pilit na kinalma ang sarili. "Pasensya na, Gabriel. Akala ko ay tapos na. Pero ang sakit, tila nakabaon pa rin sa loob ko. Hindi madaling burahin ang 5 taon ng panlolo ko sa loob lang ng isang gabi, Clara. Pero nandito ako. Hihintayin kitang maging buo muli, gaano man yan katagal," sagot ni Gabriel na may kasamang katapatan na tila nagbibigay ng init sa nanlalamig na puso ni Clara. Nang gabing iyon, matapos magpahinga ni Gabriel sa kabilang silid, na natiling gising si Clara. Sinimulan niyang ayusin ang ilang mga kagamitan sa loob ng bahay upang malibang ang kanyang isipan. Habang nililinis niya ang isang lumang toolbox na pinahiram ni Gabriel sa kanya kanina upang ayusin ang gripo, may napansin si Clara na isang piraso ng papel na nakatiklop ng maigi at nakasingit sa ilalim ng mga gamit. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Ito ay isang sulat na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Ang tinta ay medyo kupas na, ngunit ang bawat salita ay malinaw pa ring mababasa. "Para kay Clara, ang babaeng hihintayin ko habang buhay. Alam kong hindi ako ang pinili mo at masakit na makita kang masaya sa piling ng iba. Pero tandaan mo, palagi akong nakamasid mula sa malayo. Kung dumating ang araw na saktan ka niya, asahan mong ako ang unang tatakbo para iligtas ka." Napatulala si Clara. Ang sulat ay galing kay Gabriel, isinulat bago pa man siya ikasal kay Anton. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo
sa kanyang isipan. Sa loob ng 10 taon, nanatiling tapat ang pag-ibig ni Gabriel sa kanya. Tahimik na naghihintay sa dilim, habang siya ay nagdurusa sa kamay ng isang lalaking hindi siya kailanman pinahalagahan. Naramdaman ni Clara ang muling pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa pait. Ito ay dahil sa pasasalamat at sa isang bagong damdamin na unti-unting sumisibol sa gitna ng kanyang pagkawasak. Isang pag-ibig na hindi humihingi, hindi nananakit, at higit sa lahat, hindi kailanman sumusuko. Sumikat ang araw sa dalampasigan, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga alon na humahalik sa pampang. Sa loob ng maliit na bahay, nakaupo si Clara sa tabi ng bintana. Hawak pa rin ang kupas na sulat ni Gabriel mula sa toolbox. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang mainit na yakap na nagpapatahimik sa mga bagyong dumaan sa kanyang buhay. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang marahang yabag ni Gabriel na papasok sa silid. May dala itong 2 tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Napansin ni Gabriel ang hawak ni Clara at isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting may halong hiya at pag-amin. "Nahanap mo pala yan," mahinang sabi ni Gabriel habang inilalapag ang kape sa maliit na lamesa. "Bakit, Gabriel? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa?" tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. "Bakit hinintay mo pang mawasak ako ng ganito bago mo iparamdam na palagi kang nandyan?" Umupo si Gabriel sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tapat at banayad. "Dahil ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamay-ari, Clara. Noong pinili mo si Anton, nirespeto ko yun dahil akala ko ay doon ka magiging masaya. Mas gusto ko pang makita kang nakangiti sa piling ng iba kaysa makita kang umiiyak sa piling ko dahil pinilit kita." Huminga ng malalim si Gabriel at dahan-dahang inabot ang kamay ni Clara na nakapatong sa lamesa. Hindi niya ito hinawakan ng mahigpit, sapat na upang maramdaman ni Clara ang init at suporta nito. "At kahit na anong mangyari, hindi kita nakikitang wasak. Ang mga peklat mo, Clara, ang mga sugat na iniwan nila sa puso mo, iyan ang nagpapatunay na ikaw ay isang mandirigma. At para sa akin, wala nang mas gaganda pa sa isang babaeng marunong lumaban para sa sarili niya." Naramdaman ni Clara ang unti-unting pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Ito ay dahil sa pakiramdam na sa wakas may isang taong nakakakita sa kanyang tunay na halaga, hindi bilang isang asawang kailangang magkaanak, kundi bilang isang tao na karapat-dapat mahalin. "Gabriel, hindi ako perpekto. Marami akong bitbit na pait," bulong ni Clara habang dahan-dahang pinipitpit ang kamay ni Gabriel. "Sino ba ang perpekto sa mundong ito, Clara? Ang mahalaga ay nandito na tayo. Tapos na ang gabi," sagot ni Gabriel. Tumayo ang abogado at dahan-dahang hinila si Clara patungo sa kanya. Sa gitna ng tahimik na silid, niyakap ni Gabriel si Clara ng buong ingat. Tila ba iniingatan nito ang isang mamahaling hiyas na ayaw na nitong muling mabasag. Isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Pinapakinggan ng matatag at payapang tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng alaala ni Anton, ni Doña Carmen at ni Lorna ay tila mga aninong unti-unting naglalaho sa ilalim ng sikat ng araw. Lumipas ang mga buwan at naging pinalna ang pagkakakulong ni Anton dahil sa patong-patong na kasong fraud at falsification. Si Doña Carmen ay napilitang bumalik sa kanilang lumang probinsya, namumuhay sa kahirapan at tinitiis ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay na nakakaalam ng kanilang kahihiyan. Si Lorna naman ay naiwang mag-isa, hirap na hirap sa pagpapalaki ng kanyang anak at baon sa utang na iniwan ni Anton. Ang karma ay tila isang malakas na agos na tumangay sa lahat ng kasamaan sa buhay ni Clara. Isang hapon, habang naglalakad sina Clara at Gabriel sa dalampasigan,
Huminto ang dalawa upang panoorin ang paglubog ng araw. Hawak kamay silang nakatayo sa buhanginan. Ang malamig na tubig ng dagat ay humahaplos sa kanilang mga paa. Salamat, Gabriel. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, sabi ni Clara habang nakatingin sa malayo. Hindi sumagot si Gabriel sa pamamagitan ng salita. Sa halip dahan-dahan niyang iniharap si Clara sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ng babae, ang kanyang mga ibu-daliri ay marahang hinahaplos ang mga pisngi nito. Sa ilalim ng makulay na langit ng takip silim, dahan-dahang iniyuko ni Gabriel ang kanyang ulo at idinampi ang kanyang mga labi sa mga labi ni Clara. Isang halik na puno ng paggalang, pangako, at ng isang bagong simula na hinding-hindi na muling mababahiran ng laso ng nakaraan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, niyakap ni Clara si Gabriel ng mahigpit. Ipinikit ang kanyang mga mata habang dinarama ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ang dating tuyot na sanga ay muling nagsisimulang mamulaklak, hindi dahil sa pamumilit ng iba, kundi dahil sa sarili nitong lakas at sa pag-ibig na nagbibigay ng buhay. Ang gabi ay lumipas at kasama nito ang lahat ng pait. Isang bagong umaga ang naghihintay para kay Clara, isang umagang puno ng pag-asa at tunay na ligaya. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na pag-ikot ng orasan. Sa gitna ng mataong kalsada ng lungsod, isang bagong gusali ang nakatayo na may nakapaskil na malaking karatula. Clara's Rise, the Hearth of Hope. Ang amoy ng bagong luto na pandesal at matamis na ensaymada ay humahalimuyak sa hangin, tila isang paanyaya sa sinumang dadaan na pumasok at makilahok sa tagumpay ng isang babaeng minsan nang binaliwala. Sa loob ng opisina, nakaupo si Clara sa kanyang malambot na swivel chair. Hindi na siya ang matatakuting asawa na laging nakayuko. Ang kanyang suot na bestidong sutla ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa at sa kanyang leeg ay muling kumikinang ang kwintas na perlas ng kanyang ina. Maayos na itong muling naisabit sa isang bagong sinulid, tila ba simbolo ng kanyang sariling buhay na muling nabuo. Isang marahang katok ang narinig mula sa pinto na sinundan ng pagpasok ng isang lalaking laging nasa kanyang likuran, si Gabriel. Lumapit ito sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Clara. Ang haplos nito ay puno pa rin ng init at respeto na naging sandigan ni Clara sa nakalipas na 2 taon. Handa ka na ba para sa ribbon cutting ng pang-5 branch natin, Clara? Tanong ni Gabriel na may kasamang mapaglarong ng ngiti. Siyempre, Gabriel, pero bago tayo umalis, may gusto lang akong tingnan sa labas. Sagot ni Clara habang dahan-dahang tumatayo. Paglabas nila sa harapan ng tindahan, isang matandang babae na may bitbit na maruming sako ang dahan-dahang dumaan sa kabilang bahagi ng kalsada. Ang matanda ay nakayuko, ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang mukha ay puno ng kulubot ng hirap at gutom. Si Doña Carmen. Nang mapatingin ang matanda sa direksyon ni Clara, panandali ang nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang matinding takot at kahihiyan ang gumuhit sa mukha ng dating mapagmataas na biyenan bago ito mabilis na umiwas at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Tinitigan lamang siya ni Clara. Wala siyang naramdamang galit, wala ring pagnanais na maghiganti pa. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Napagtanto ni Clara na ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong nangapi sa iyo ay hindi ang saktan sila pabalik, kundi ang makita kang matagumpay, masaya, at tuluyan ng nakalimot sa kanila. Samamantala, narinig ni Clara mula sa kanyang mga tauhan na si Anton ay nananatili pa rin sa loob ng kulungan, iniwan ng lahat at walang kahit isang bumibisita. Si Lorna naman ay nababalitang hirap na hirap sa probinsya, pinapalaki ang kanyang anak sa gitna ng matinding kakulangan. Ang kanilang mga kasalanan ay naging sarili nilang bilangguan. Humarap si Clara kay Gabriel at hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. Alam mo, Gabriel, akala ko noon
ay katapusan na ng mundo nang marinig ko ang mga boses na yon sa baby monitor. Pero yun pala ang simula ng aking tunay na pagsilang. Dahil matapang ka, Clara, at dahil pinili mong pakinggan ang sarili mong kutob, sagot ni Gabriel habang inalalayan si Clara patungo sa kanilang sasakyan. Bago sumakay, tumingin si Clara sa langit at bumulong sa kanyang isipan. Salamat, Ma. Nakinig na po ako. At ngayon, malaya na ako. Ang bawat hakbang ni Clara sa bagong buhay na ito ay puno ng kabuluhan. Hindi na siya natatakot sa bukas dahil alam niyang sa bawat pagsubok na darating, mayroon siyang sapat na lakas upang harapin ito at mayroon siyang isang tapat na pusong laging magtatanggol sa kanya. Ang gabi ng pagdurusa ay tuluyan ng natapos at ang sikat ng araw ng kanyang bagong simula ay hinding-hindi na muling magdidilim.